Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I will be your host for tonight's Hope Talk. Here at IPAS, we help future RNs to make their dreams become reality as we offer services to become international nurses. To know more, please visit our Facebook page, IPAS Processing and IPAS Processing and Mentoring Academy for further details. So guys, another day, another Hope Talk. In this session, we invite new passers through sharing stories. We've discovered the richness and diversity of personal experiences. Each story is unique, filled with challenges, triumphs, and lessons. We've highlighted the power of storytelling to connect, inspire, and foster a sense of community. And with that, I would like to present to you our newest NGN passer, Miss Maria Katrina. Good evening, sir. Good evening again, Miss Katrina. Saan po tayo located ngayon? Pangasinan, sir. Sa po banda sa Pangasinan? Urdaneta po. Okay. Nakapunta na rin po ako dyan sa may Manawag. Ang ganda doon. Ay, opo. Lagi ako doon pag Sunday, nagtitirik Oh, ng kandil. nice naman. Kamusta po ang pakiramdam nyo ngayon nang pasado na kayo sa NCLEX? Super, super saya po. Iba yung feeling kesa dun sa nakapasa ng PNLE. Anong cycle po sila, ma'am? Cycle 9 po, Team Milo. Team Milo. Sige, ma'am, no? Simulan na natin ang storytelling on your journey to passing the NCLEX. Starting from your nursing school up until your application to IPAS. 2013, ako gumraduate from Lyceum Northwestern University. So, after 10 years, saka ko lang parang naisipan na mag-take ng NCLEX. Pero originally, talagang wala akong balak. Wala akong balak mag-take ng exam. Not until dun sa workplace, nagkakaroon na ng problema, ganun. Isa-isa na silang nagsisialisan. So, yung isang friend ko, sabi niya sa akin, magta-try ako ng NCLEX, sabi niya. Sabi ko, oh sige, galingan mo, ganyan, ganyan. Ikaw din, subukan mo din, sabi niya sa akin. Sabi ko, parang maano ata, parang hindi ko kaya, pang matalino lang yan, sabi ko. Tapos, after nun, sabi ko, what if subukan ko, after nun, 2 weeks, parang nagbayad ako ng yung payment ng processing, kasabay na po nung enrollment. Pero wala po akong sinabihan kahit isa. Kahit yung nagsabi sa akin na subukan ko, hindi ko sinabi sa kanya. Tapos, wala akong printer, wala akong kagamit-gamit. Parang first day ng review, wala akong handout. Tapos parang, bakit ang galing-galing nilang magsisagot? Parang alam na nila agad yung sagot. Ganon. So, yun, nagbili ako ng printer. Sabi ko sa nanay ko, Nay, bumili na ako ng printer, wala nang atrasan ito sabi ko. Tapos, hanggang sa nagtuloy-tuloy siya, nung processing na, parang nagkaroon ng problem. Hindi ko naintindihan pero parang may kulang po sa requirement. Sa Texas po kasi dapat originally. Kaso parang naging Illinois. Basta go with the flow na lang kung saan parang matatanggap yung application. Sabi ko kay nanay, Nay, baka hindi naman talaga para sa akin tong US kasi processing pa lang parang may problema na agad, parang ganun. Ako kasi sir yung mahilig akong humingi ng sign kay Lord na, Lord, bigyan mo na ako ng sign kung para sa akin talaga tong US journey na to, sabi ko ganun. Kaso nagkaroon ng problema. Sabi ko, baka naman hindi para sa akin talaga to, parang ganon. So sabi ng nanay ko, sige tuloy mo lang, ganyan-ganyan siya. Very supportive naman din yung mother ko. Tapos tuloy-tuloy lang yung review kong ganyan. Tapos na-realize ko na naman, kasi sir, meron akong scoliosis. Severe scoliosis siya, ganyan. Sabi ko, may scoliosis ako. Baka hindi ako tanggapin sa US kasi meron akong scoliosis. Parang ganun yung nasa isip ko. Paano kapag pumasa ako? Tapos walang mag-hire sa akin, parang ganon. Nakita ko na si Ma'am Pao na nagre-educator siya, ganyan. Hinapalan ko yung fees ko. Nag-message ako sa kanya, sabi ko, Ma'am Pao, itatanong ko lang sana kung tumatanggap ba sila sa US ng may scoliosis, sabi ko sa kanya. Kasi kung hindi, stop ko na po yung NCLEX, sabi ko sa kanya. Tapos sabi ni Ma'am Pao, they don't care about scoliosis. All they care is yung TB at saka yung kuto. Yun yung yun yung sinabi niya.
Nasabi ko, sige, sign na naman to na sige, ituloy ko itong NCLEX, sabi ko. Tapos po, tuloy-tuloy yung review ko from March, April, May. Ayun po, basta wala po akong sinabihan. Tapos, ako po, nag-iisa po akong anak. Yung nanay ko, 70 plus na. Sabi ko, pupunta ako ng US na, di wala kang kasama, sabi ko sa kanya. Di syempre, dalawa na lang kami. Tapos, sabi niya, kailangan kong mag-grow, gano'n. Kasi baka daw, pag yung time na nasa US na ako, baka daw wala na siya. Yun yung nasa ano ko. Kaya sabi ko, ay, wag ko na lang ata ituloy kasi walang makakasama yung nanay ko. Gano'n. Pero siya yung nagpo-pursue sa akin na ituloy mo anak kasi pag wala na ako, paano ka na? Yun yung laging sinasabi ng nanay ko. So sabi ko, tuloy ko ulit tong review ko. Pero iniisip ko, dapat kasama ko yung nanay ko kapag nasa US na. Pero iniisip niya kasi lagi na, baka wala na ako nun, baka ikaw na lang, parang ganun, kasi 75 na siya. So, hindi naman natin masasabi yung mga pwede pang mangyari, ganun. So, ako, sige, tuloy ko lang kasi siya din naman yung nagpupursige na ituloy mo yan, kaya mo yan, ganun. Ayun. Ayun po. Di tinuloy ko. Tapos, aside dun sa pagre-review, sir, kasi content creator din ako under TikTok Philippines. So, ayun po. Parang hindi ko mapagsabay yung paggagawa ng script, pag-shoot, at the same time, after nun, magre-review. Sabi ko, okay, meron akong dapat i-give up. Pag i-give up ko naman tong TikTok, maliit na nga yung sahod ko, wala pa akong additional income. Parang ganun po yung nasa isip ko. So, sabi ko, i-give up ko ba to? Malapit na yung exam ko. Pero naisip ko yung laging sinasabi ni Sir Jay na sacrifice is temporary, success is permanent. Inisip ko na lang, sabi ko, sige, give up ko muna tong TikTok. Nagpaalam ako sa manager ko, okay naman siya, ganyan. Tapos, yung mga brand na for collabs, hindi na muna din ako tumanggap. Pero deep inside, sayang, additional income ko din kasi sana yon. Tapos, ayun po, July, hindi na ako nagagawa ng script, wala na ding shoot, ganyan-ganyan. Tapos, August, meron akong natanggap na naman na bad news. Ililipat nila ako ng hospital, sa malayong hospital. Kasi bawal daw yung magkakamag-anak sa isang institution. So ako, damay ako, kailangan kong malipat sa malayong hospital. Yung dating 5 minutes ko lang na drive papuntang work, naging 1 hour drive every day. So sabi ko, baka hindi na ako makakapag-review ng maayos nito kasi pag uwi ko ng bahay, pagod na, naantok na, ganyan. Tapos parang magre-resign na lang ba ako? Sabi ko gano'n sa sarili ko. Pero hindi ako nag-resign. Tinuloy ko kahit na pagod ako. From 7 to 7 yung work ko. Uwi ako makakarating ako ng bahay ng 8:30, ganyan. Magre-review ako ng 9 p.m. hanggang 2 a.m. Yun po yung study time ko. Tuloy-tuloy lang. Pero deep inside, may mga times na ang sama-sama na loob ko, hindi ako makapag-focus kasi syempre mag-a-adjust ako sa ibang environment, bagong co-workers, makikisama ka sa panibago. Parang ang hirap-hirap para sa akin kasi dun sa iniwan ko na hospital, 10 years po ako nagtrabaho dun. So parang ang bigat po ng loob ko na malipat sa ibang hospital. Sabi ko, Lord, sign mo na naman ba to na na ituloy ko yung NCLEX ko kasi para hindi ako tatagal dito sa bago kong hospital. Parang ganun po yung nasa isip ko. Kasi yung first month ko talaga doon, talagang ang sama-sama po talaga ng loob ko. Actually, lahat kami na nalipat. So, ayun, tuloy lang. Tapos, ayun na po si Ma'am Pau. Si Ma'am Pau, siya na yung naging coach ko. Binigyan niya ako ng U-World, tapos nagbigay din siya sa class ng Saunders, tsaka La Charity. Yun po, parang tigkakalahati yung natapos ko. Pero yung U-World po, parang pinilit ko siyang matapos. Tapos po, from July, August po yung nakatanggap ako ng bad news. Yung September ko naman po, meron po akong 2 plane tickets na hindi ko na pinuntahan. Sabi ko yung ipapasyal ko, i-review ko na lang. So, ayun na naman si Sir Jay. Parang bumubulong siya na sacrifice is temporary, success is permanent. Parang gano'n na lang yun nasa isip ko. Tapos, ayun po, tinuloy kong mag-review. Review lang ako ng review. Tapos, pag may time po ako na parang nag-headbang ako habang nagre-review. So, yung mga exams ko talagang, yung dalawang exam ko, magkasunod na parang low score.
Kasi nag-archer na po ako doon. Sabi ko, Ma'am Pao, sorry po kasi ganito yung score ko. Tapos, ewan ko, parang feeling ko na-disappoint ko siguro siya. Sabi niya na, you have to take this seriously, ma'am. Tapos, ganun-ganun siya. Grabe naman, sabi ko. Grabe, stricto naman ni Ma'am Paula. Ganun po yung nasa isip ko. Parang, 2 beses lang naman ako, Pero yun pong message na yun, ginawa ko pong tawag dito, ginawa ko pong wallpaper hanggang Mm. ngayon po. Hanggang ngayon, wallpaper ko siya para sa IELTS naman po. Parang yun pa din yung sinasabi niya sa akin na you have to take this seriously. Parang ganun po. Tapos po, ayun, hanggang sa pagkausap ko siya, Ma'am Pao, 12 days na lang, ganun. 12 days na lang, 10 days na lang, Ma'am Pao, ganun ako sa kanya. Tapos tatawag siya ng minsan alas 11 na ng gabi, minsan alas 4 na po ng madaling araw, alas 5, ganyan po. Minsan tatawag siya. May pa-surprise quiz minsan si Ma'am Pao. Hmm. Parang po, tawag dito magtatanong siya ng mga questions sa akin. Tapos, syempre, kailangan ko sagutin kasi dadalawa na lang kami sa call, gano'n. Ayun po. Ang laking tulong po sa akin ni Ma'am Pao. Parang siya lagi yung sa akin na tuloy mo yan, kaya mo yan, gano'n. Tapos po, habang review, wala na po akong pinuntahan ng mga parties, ganyan, yung mga lakad after work, wala na din. Tapos yung mga friends ko, nagtataka na sila bakit daw hindi ako sumasama sa kanila. Kapag may birthday, wala ako. Tapos hindi na rin nila ako nakikita nagti-TikTok, gano'n. Kasi wala po akong sinabihan talaga. Parang yung mother ko lang po. Tapos, before ako mag-exam, 1 day before exam, sabi ni Ma'am Pao sa akin, bakit nagre-review ka pa? Sabi niya. Huwag ka na mag-review, tama na yan. Ganun siya. Lumabas ka, pumunta ka sa mall, mag-TikTok ka na, mag-swimming ka na, ganun siya. It's not gonna work, sabi niya sa akin. Mag-relax ka na, ganyan. Tapos, sige po, Ma'am Pao, hindi na ako magre-review, ganyan. Tapos, ayun po, the night before exam ko, sabi ko, Lord, isang bukas lang, sabi ko. Isang bukas lang, Lord, sabi ko, gano'n. Bago ako pumikit, bago ako matulog, Hodgkin's lymphoma, yung nabuksan kong topic. Buong review ko po, parang wala akong na-touch na gano'n, Hodgkin's lymphoma, ganyan. Tapos, ayun, nung the exam day na po, morning, ang haba-haba ng message ko kay Ma'am Paula. Sabi ko, Ma'am Paula, thank you po sa lahat ng mga advices ninyo, lahat ng tulong ninyo, ganyan. Pasensya na kayo kung naistorbo ko kayo, ganun, ganun ako sa kanya. Tapos, Ma'am Paula, pag hindi na po ako nakapag-message, ibig sabihin po, bagsak po ako. Sabi ko sa kanya. Tapos, hindi ko na naantay yung reply niya kasi pumasok na ako sa loob. Bawal na ang cellphone. Surrender mo na ang cellphone, ganyan. Tapos po, nung nag-exam na ako, sabi ko, Lord, bigay mo na to sa akin, sabi ko. Ang dami kong give up para dito, sabi ko. Ang dami kong give up dito, Lord. Bigay mo na to sa akin. Tapos, ang tagal-tagal ko pong nag-exam. Parang number 20 pa lang po ako. Parang 1 hour and 30 minutes na po yung time. Sabi ko, ang tagal ko naman magsagot. Tapos, gusto kong magtingin sa mga katabi ko para wag na lang. Parang nagtatayuan na sila. Parang ganun. Sabi ko, bakit ang bilis nilang mag-exam? Sabi ko, ganun. Ako, number 20 pa lang, parang nape-pressure na ako, ganun. Tapos po, hindi ko talagang nahirapan po ako sa exam. Sabi ko, bakit parang tawag dito, alam ko to alam ko to. Nakalimutan ko lang, parang ganun po yung tumatatak sa akin habang nag-exam ako. Tapos, number 75, pinag-break ako. Sa CR, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, wala na pong pag-asa. Sabi, mukhang, mukhang hindi ata ito talaga para sa akin. Ganun ako sa CR. Umiiyak ako. Tapos, kung hindi man, Lord, sabi ko, sige, tatanggapin ko na lang po, bagsak na ako. Ganun yung nasa isip ko. Kahit na hindi pa ako tapos nag-exam, feeling ko bagsak na ako. Tapos, number 75, 85,
86, hindi siya nag-stop. Ganun pala yung feeling kapag akala mo mag-stop ka na ng 85 pero hindi. Tuloy-tuloy siya hanggang number 90, hindi pa din. 110, hindi pa din. Sabi ko, Lord, hanggang kailan ba to? Tapos na yata sila, ako na lang naiwan, parang ganun. Mhm. Tapos po, parang 120, nag-break ako ulit. Umiyak na naman ako sa CR. Sabi ko, Lord, aabot ba ako ng 150? Parang ganon. Parang wala na atang pag-asa. Pero Lord, sige na po. Bigay niyo na sa akin to. Sabi ko ganon. Ang tagal ko pong pinag-pray to. Pag nagdadasal ako, sir, very specific ako sa kanya na Lord, please help me pass my NCLEX this November 6, ganun, ganun, 7 a.m. Pati yung time talagang ano ko sa kanya. Tapos, umiyak ako sa CR kasi feeling ko wala na talaga. Tapos, pagtingin ko, paglabas ko po ng CR, parang nandun sila, nag-aantay. Nag-aantay na sila naman yung papasok, parang ganun. Parang sila naman yung mag-exam. Eh, wala po akong panyo. Kamay ko na lang yung pinampupunas ko ng gano'n habang umiiyak. Parang hindi ko mapigilan pero maiiyak ka talaga eh. Tapos yung pressure gano'n. Kahit na wala namang ng pressure pero yung pressure yung oras malapit nang matapos gano'n. 120 po, alala ko, parang 45 minutes na lang. Time's up na, parang ganun. 138, bigla na lang siyang nag-stop. Umiyak na naman ako. Sabi ko lang, thank you Lord. Tapos na yung 8 months ko na pagre-review. Tapos, umiyak lang ako. Paglabas ko ng person view, nagko-congrats na yung mga guard sa akin, gano'n. Tapos sabi ko, sir, mukhang malabo, mukhang babalik, magkikita pa tayo, parang gano'n. Gano'n po yung nasa isip ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng sign na nakapasa ako, sabi ko gano'n. Tapos wala siyang binigay. Walang binigay si Lord. Tapos that day po, parang ang dami kong na-receive na bad news that day. Kasi since wala akong alam sa Manila kasi from Pangasinan ako, nahuli ako ng MMDA. Opo, kasi driving, nahuli nila ako, una kong bad news yon. Pangalawa, dumiretso ako ng check-up ko ng Shinagawa. Sabi nila, parang lumabo yung eyes ko. Eh, kakapalisik ko lang po. Sabi ko, baka kasi kakaiyak ko kaya malabo. Tapos po, pagbalik ko, parang naligaw ako dun sa area. Sabi ko, Lord, grabe namang bad news ito. Ito na ba yung sign mo na hindi ako nakapasa? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos po, hanggang sa afternoon, kinagabihan, umiiyak na naman ako. Nay, sorry talaga. Talo na, sabi ko ganun. Tapos yung mother ko naman, okay lang, mag-exam ka ulit. Ganun yung mother ko. Talagang supportive naman talaga siya. So, yun ang score mo, sabi niya sa akin. Wala pa, sabi ko ganun. O, paano mo nasabi na bagsak ka? Sabi niya sa akin. Basta feeling ko lang na, sabi ko sa kanya. Tapos, ayun po, bumalik na kami ng Pangasinan. Sabi ko, Lord, pabalik na kami ng Pangasinan. Wala ka talagang sign para sa akin na nakapasa ako. Sabi ko, ganun sa kanya. Tapos po, nung drive na po ako pabalik ng Pangasinan, dun sa may NLEX po, sabi niya, do not fear for I am with you. Sabi niya. Sabi ko, iyak na naman ako. Sabi ko, Lord, ito na yung sign mo na nakapasa ako. Sabi ko, ganun. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Sabi ko, ang saya-saya ko doon sa sasakyan. Sabi ko, Nay, sabi ko, ito na yung sign na hinihingi ko. Do not fear for I am with you. Sabi niya doon, oh, sabi ko. Tapos, hinatid ko lang si nanay sa Pangasinan. Bumalik ulit ako ng Manila kinabukasan. Kasi may convention po akong inatenan. Tapos po, yung mga kasama ko sa convention, hindi nila alam na nag-take ako ng exam. Nagdala ako ng mga damit ko, parang isang maleta kahit na isang araw lang po ako doon. Kasi sabi ko, ngayong araw lalabas yung exam. Pagbagsak ako, pupunta ako ng Siargao. Pagbagsak ako, sabi ko ganon. Tapos, parang yung mga kasama ko sa convention, ayaw nila akong payagan. Kasi nga, parang mag-isa lang ako. Anong gagawin mo doon? Ang usapan natin na dito lang tayo, parang ganun po. Tapos, syempre, hindi naman nila alam na exam ako. Pero yun po talaga yung nasa isip ko. Kapag bagsak ako, babawiin naman ako na papasyal, magpapahinga. Kahit na feeling ko hindi ko deserve,
deserve ko to, parang ganun na lang yung nasa isip ko po. Tapos po, ayun, nung kinagabihan, may email na si iPass na congratulations. Ayun po. Pero naka-record na po ako. Parang kinuhanan ko po yung reaction ko ng pagpasa po ng NCLEX. Tapos, ayun. Iba yung feeling. Ang saya-saya ko, umiiyak ako. Lord, thank you po, thank you po, Lord. Yun po yung parang unang video ko po na regarding NCLEX na nag-trending po sa TikTok. Tapos po, hindi ko pa po sinabi kay mother ko kasi nasa Pangasinan siya. Gusto ko po makuha yung video reaction niya pag magkasama kami. So, after 2 days po, bumalik ako ng Pangasinan. Sabi ko sa kanya, Nay, may ano na po, may result na, sabi ko ganun. Pero hindi ko pa binubuksan kasi ayaw kong magwala sa Maynila, sabi ko sa kanya. Pero alam ko na yung result na nakapasa na po ako. Tapos, sige, buksan na natin, sabi yung ganon. Saglit lang, sabi kong ganon. Tapos, itignan natin yung reaction natin kung pasado ako o hindi, sabi ko. Sinet up ko po yung camera, ganon. Tapos, nay, sabi ko, pasado, sabi. Tapos, ayun po, kakita ko yung reaction niya. Umiyak siya, niyakap niya ako, ganon. Yun naman po yung pangalawang nag-trending na video ko sa TikTok din. Tapos, super saya. Parang, grabe, thank you Lord after all, lahat ng struggles ko, lahat ng questions ko na baka hindi ako matanggap kasi meron akong scoliosis. Tapos, nalipat ako sa malayong trabaho. Tapos, parang dami kong give up para dito sa NCLEX. Tapos, thank you Lord. Yun na nasabi ko. Oo. Thank you Lord. Sana sa susunod na journey ko, English exam naman, sana ulit, makapasa ulit. Parang gano'n po. So, ayun po. Ayun. Thank you, iPass. Ayun, sir. Thank you so much, Ma'am Katrina, for sharing your wonderful story with us. I Hala. really admire your bravery po in opening about your struggles, and it takes a real courage to share your personal experiences. You have your resilience, your determination, and those are really truly inspiring. You are stronger than you realize, and I have the confidence na marami ka pang kakayanin na pagsubok sa buhay mo. Ayun, sir. Thank you, Allah. At I just want to congratulate you on your remarkable achievement. Kasi ito talaga yung yung hamon ng buhay, and especially yung support system mo. I know kayong dalawa lang ng mama mo ang meron sa isa't isa. Oh, And being emotional going to US is talagang masakit isipin na pag ikaw ay mag-isa lilipad sa US, paano na ang mama mo? opo. Kaya, pinagdadasal ko talaga ngayon naman kay Lord na, Lord, wag muna. Parang ganun. Lord, wag muna. Gusto ko pang madala yung nanay ko sa US. Parang ganun. Parang ganun yung sa isip ko. We have Ma'am Rachel with us, joining us tonight. Narinig ni Ma'am Rachel ang iyong kwento. Hi, Hi, Ma'am Ma'am Kat. Rachel. Hi, Hello po. Sir John. I'm actually one of the fans ni Ma'am Kat. Wow. Talk. I'm actually following her and I like all of her videos because it's so Wow. inspiring. Ma'am Kat is really super diligent with everything that she's doing, and I'm very inspired with what she's doing. And Thank you, Ma'am ma'am. Kat, thank you so much for inspiring your co-nurses out there na talaga naman na talagang makukuha nila yung goal nila kapag pinaghihirapan. Alam mo, as a thing will not be worth it kapag hindi mo pinaghirapan eh. And if it's something very big, something very huge na it seems to be impossible na makukuha, definitely it takes time, it takes patience, it takes effort. Kasi yun nga, no, wala naman talagang dream na makukuha mo lang agad-agad. And success doesn't happen over time, really. Talagang paghihirapan mo siya, talagang sometimes makaka-experience ka ng mga challenges sa buhay. But that's what make it even more challenging, even more worthwhile na kukunin natin. So, really I'm so proud of you, Ma'am Kat, for everything. Thank you po.
for all that you have done and for continually inspiring all our co-nurses out there na kayang-kaya din nila yung goal nila kahit ano pa naman yan. And definitely, hopefully, we're also going to pray that sometime soon you will be there in the USA. You can bring your mother as well kasi si mommy mo yung inspiration mo for everything that you are doing. I feel so inspired with whatever that you are doing in TikTok, Ma'am Kat. Talagang kung titignan mo, Sir John, yung TikTok account ni Ma'am Kat, talagang sikat yan si Ma'am Kat. Alam, hindi, Wow! Sige, hindi yung, ipapalo ko na. Magda-download na ako Alam ng natin, TikTok. Ma'am, yung TikTok account mo. hala, ay, thank you, ma'am. Pero, ayun, buti na lang talaga binigay din ni Lord after 8 months ako na-review. Ayun po. Tapos walang nakakaalam. Yung mga, kapag meron pong, halimbawa, sample lang po, yung mga brand na gustong makipag-collab, sabi ko sa kanila, hindi po muna ako tatanggap, parang ganun. Balik po kayo sa November, ha? Ganun nasa isip ko. Sabi ko, sayang. Pero balik po kayo sa November, may ginagawa lang po akong may pinagkakaabalahan Yeah. lang po ako ngayon. Ganun po yung sinasabi ko sa kanila. Tapos po yung mga katrabaho ko, bakit hindi ka na nagti-TikTok after work? Bakit wala ka ng Q&A para ganun? Ang sinasagot ko sa kanila, kasi pagod na akong gumawa ng script. Napagod na ako mag-shoot, pero deep inside, nagre-review kasi ako parang ganun po yung ano ko. Thank you po, iPass family. Super, ang laking tulong ng group na to sa akin. And especially sa mga educators, lalong-lalo na po kay Ma'am Pao. Ayun, the best siya. Yun Wow, po. thank you naman po, Ma'am Katrina. Alam mo, ang mga coaches talaga natin, isa sila sa mga nagpapatibay ng loob natin para makamit natin yung NCLEX. Hindi man tayo minsan nakakaranas ng positive thinking every step of the way mo. Pero having the coaches on your side, magiging ano kay, parang kampante ka, magiging Oh, at ease ka to pass the NCLEX. Kasi marami silang ibibigay na advice sa'yo. Sila yes. yung parang go-to person mo kapag nagkakaroon ka ng problema kasi sila yung nakakaintindi sa'yo. Opo. And I just want to highlight din yung obstacles mo, no, Ma'am Katrina. I really can't imagine that you sacrifice a lot of things, your job and your time, especially. Driving to your workplace from 5 minutes to 1 hour is no joke. Yes. Imagine marami ka nang pwedeng gawin for that period of time. Alam mo yung kanta ng ng The Climb. Palagi ko yan pinapakinggan. Ang pinaka nakatutok sa akin din yung in about how fast I get there and about what's waiting on the other side. It's the climb. So, kailangan mo talaga daanan yung journey na yun. Ano mang hirap, ano mang hamon ng buhay, kailangan mo siyang daanan. And you really stood being napaka-ayos mong tao, napaka-courage mong tao. Nalagpasan mo lahat yun. Ano na ang TikTok song natin ngayon? Hey now, Ano? hey now. This is what dreams are made of. O, di ba? Actually, sir, yan Meron ka yung, lang lalagay oh, sa TikTok. O. yan yung background music ko no, habang inaalis ko yung mga review Ah, notes ko. talaga? Sorry. I mean, ang galing naman, di ba? Pagkakataon nga naman. Mamaya i-advertise natin yung name mo sa TikTok para marami pang followers. So, ma'am, ano po yung lessons na nakuha natin all throughout your journey sa NCLEX na to? Lesson, kahit na marami tayong struggle sa buhay, kahit marami tayong pinagdadaanan, iba-iba man tayo ng pinagdadaanan, kung feeling ng iba magaan lang yung sa akin or kung yung iba mabigat, wag tayo susuko. Tuloy lang natin yung laban natin kasi hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Wow, that's so nice. At marami tayong mga classmates na mapupulot na advices and tips Ayun coming po. from Ma'am Katrina. Paghingi ng sign kay Lord. Sabi ko, Lord, wala ka na bang ibibigay na sign? Yun po, parang naiyak din talaga ako parang pag naaalala ko yung moment na yun na, Lord, wala ka ba talagang ibibigay? Pabalik na ako ng Pangasinan, wala ka man lang sign na nakapasa ako. Ganon. Tapos, ayun po, napakalaking do not fear for I am with you. Tapos sabi, Nay, ayan na yung sign na hinahanap ko. Sabi ko kay nanay. Magkatabi kami habang nagda-drive. Ayun po. Kaya pag naalala ko po yun, hindi ko talaga maiwasan na maiyak kasi parang super ang tagal kong nanghihingi ng sign. Finally, bago ako nakauwi ng Pangasinan, binigay mo. I can also share one verse coming from
from the Bible. Alam ko naman na if we are preparing for the NCLEX, most of us really cling on our faith, you know. We become more prayerful kapag may kapag may Opo, totoo po yan. may mga examinations na sobrang laki, kapag may mga goals tayo na sobrang laki na gusto natin talagang makamit. And sometimes, you know, Filipinos as we are known for our religiosity. So, if ever lang na gusto nyong tumingin at basahin ang Bible, regardless of whatever your faith is, you can check Isaiah 41. It says there that do not be afraid, for I am with you. You at the moment of your life when you feel so down, or if you don't have any courage to pursue whatever that it is that you want to achieve in your life, make some time to read it, make some time to internalize what God has said to us through the Bible, na sinasabi niya, anak, magtiwala ka lang sa akin at wag kang matakot because I am here for you and I'm going to protect you, I'm going to help you whatever it is. As long as you have faith in me, hindi mo kailangang matakot. So yun, no, balikan natin yung verse na yon para at times na nakukulangan tayo ng courage, ayan yung magpupush sa atin para i-continue natin kung ano yung gusto nating makuha sa buhay natin. Wow, thank you so much, Ma'am Rachel, for sharing that verse. Marami po tayong mga classmates na similar sa situation din ni Ma'am Kat, no? And definitely marami tayong matututunan along the way. And also, we will discover something from ourselves, especially on time management, your resilience and perseverance. Madidiscover mo yan. Hindi yan basta overnight na lalabas. You just have to trust and believe in yourself. Nakakayanin nyo to lahat. And especially, trust IPAS. Kasi hindi naman po kayo mag-enroll dito kung hindi nyo naman pagkakatiwalaan si IPAS, di ba? Yes, sir. And definitely, I'm one of the baby of IPAS. And it's a real testament po na IPAS itself, the review materials is more than enough to pass the exam. May libro man ako, pero set aside lang siya. Focus lang talaga kay IPAS. Wala nang ibang other review materials. How about yourself po, Ma'am Kat? What other review materials po yung ginamit nila? Parang dami ko yatang nagamit. Yung mga concepts po ng IPAS, for the first 4 months, yun po yung ginamit ko. Tapos, after nung isang cycle, yung pangalawang cycle na inattendan ko, parang ang inattendan ko na lang dun yung mga Q&A po. Pero yung mga lectures parang hindi ko na siya inattendan. After nun, yung mga Q-banks na po ako. Aside dun sa binigay ni Ma'am Paula na na mga Q-banks din po. Tapos last na po yung Archer po. Yun yung ginamit ko. Wow. Ilang months pa yung preparation nyo for the Q-Banks alone? Kasi meron po kayong 8 months po ba na preparation? Opo. Parang 4 months din po, sir. Okay. Tapos 2 months po dun sa Archer po. It really, parang you prepare yourself in studying the NCLEX at the same time answering the Q-Banks. Slowly but surely. Yun naman Opo. talaga goal natin eh. Parang kahit ano mangyari, set aside lahat ng mga parties like what you mentioned earlier. You have Yes, to sir. sacrifice all the times that you can commit to your friends. Ito lang talagang focus mo. Meron po akong 2 plane ticket na hindi ko pinunta. As I was about to mention, yung travel pa, di ba? Opo. Kahit na nabili mo na siya, you still, parang nag-commit ka sa NCLEX. You really need to pass just one take for this NCLEX, di ba? Lahat Kasi, ng paraan ginawa mo. yes, sir. Hindi mo pinabayaan yung sarili mo and your focus is really there. I really admire you for that. And to those our classmates, marami tayong pulot na makukuha dito sa story ni Ma'am Kat. Ma'am Kat, what would be your best advice can you give to someone who is preparing for the NCLEX? Magtiwala sa IPAS. And super madaming dasal. Kung feeling nyo pag-give up na kayo, wag muna. Tuloy nyo lang, laban lang. Basta saan makukuha din natin yung lisensyang matagal na nating pinapangarap. Wow! Ang ganda naman ng message ni Ma'am Kat. Pang TikTok talaga, oh. Tiwala lang sa sarili, tiwala sa IPAS, maraming dasal. Tapos kung meron kayong support system, malaking tulong din yon.
Kasi yung support system ko, yung mother ko, dalawa lang kami. So, ayun po. Mas parang okay naman din sa akin, sa part ko na walang nakakaalam kasi parang ayoko din po ng pressure from other. Baka mamaya, kasi inisip ko din na hindi naman din lahat parang gusto yung ginagawa mo, parang ganun po. Yes, we really do respect those classmates natin na ayaw sabihin na mag-exam sila. And also meron din naman tayong classmates, mas gusto nila na sinasabi sa family nila para maintindihan yung pinagdadaanan nila. Opo. Hindi man sa sarili mo man lang, pwede naman sa immediate family. Yung on my side, no, immediate family lang din yung sinabihan ko, no friends, wala sa mga aunties, mga ganyan. Para maintindihan nila yung pinagdadaanan ko. Hindi ako mas stress, no additional anxiety. But Opo. we really respect those students or classmates natin na they want to keep it to themselves for personal reasons. And I really admire to our classmates for that. And we have here Sir Ryan joining with us. Sir Ryan, Well, I'm doing the questions. I was I was listening to her, sir. Tapos, yun, tama talaga. Sometimes, those challenges are just spices. Spices of our preparation, spices of our life. Kasi parang yung success mo is sweeter if there are challenges that comes along the way. Pag wala kasing mga challenges, parang, ano, parang shallow. Hindi naman, yeah, everyone's success is unique and different. But kapag grabe kasi yung mga pinagdadaanan mo, it is worth it. Worth it talaga yung pinaghirapan mo lahat. So, Ma'am Kat, I'm not so sure, Ma'am Kat, iyon ba yung TikTok mo, Ma'am Kat, na parang yung nanay mo na masaya na parang huwag Yes, kang sir. mag-alala, ipikit. Ay, naiyak ako dun, Ma'am, ha? Oh my God, Thank naiyak you, ako dun. sir. Ma'am, pinapalo na kita sa TikTok. Although I'm not doing TikTok. Hala, thank you po, sir. So, ayan, thank you for inspiring your classmates here. And tama talaga, pag your why is anchor on the people you love, especially your mother, it's really worth it. Worth it talaga lahat-lahat. Okay, so I think that's all that I can say. So, I think a lot of students can really relate and can resonate your story. So, just continue to inspire your classmates through the things that you love. So, grabe palang pinag-andaanan mo na at the same time mm-hmm. yung sacrifices mo na yun. Di ba, you're passionate about being a content creator. So, ayun. So, but of course, sometimes we need to, yeah, yung mga sinasabi mo na, Sir Jay, na this is just temporary, mga sacrifices in the long run. Kasi lifetime naman kasi yung pagiging USRN mo. So, di ba? It's worth it. Worth it ang every sacrifices that you have. So I think that's it, Sir Jan. Thank you so much and back to you, sir. And congratulations again, Ma'am Kat. You deserve Thank all you, sir. those success in life. Thank you, ma'am, and God bless you. Thank you, sir. You're Thank you, Sir welcome. Ryan. So, ma'am, no, apart sa mga lahat ng pinagdaanan mo, still yet you remain strong after all the hardships. And napansin ko rin na yung mindset mo, no? Grabe, meron kang perseverance, positive outlook in life, optimism. Kasi parang ang sigla-sigla, ang lagi kang happy. Yun ang importante. Parang if you think life in a positive way, good results will come out, no? And you always focus on solutions, not on problems. I also noticed that. Hindi mo pinabayaan mo yung sarili mo na mag-dwell doon sa lahat ng problema. Ang Yes, sir. galing. Ang ganda ng story. And with that, Ma'am Katrina, we would like to present to you your iPass certificate. Hala, thank you po. This certificate is proudly presented to Maria Katrina Tagapulot for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, Thank signed you. by Sir J. Padong and Mark Zaspa. Thank you, sir.
Thank you po. Congratulations. Hala. Thank you po. Thank you so much. Ma'am, any last message po sa iPass family natin? iPass family, maraming salamat. Ma'am Rachel, thank you po. Wala akong, inisip ko na lang na buti na lang sa iPass ako nag-enroll. Classmates, trust iPass, papasa kayo. Sir Ryan, teng. Thank you You're, po. Thank you you're po. welcome, ma'am. You're welcome. Sana in God's perfect time makuha nyo din classmates yung license NCLEX passer. Ayun lang po. Ma'am Kat, may question ako. What do you like most about the review program that we have in IPAS Honor Review and Mentoring Academy? Pag si Sir Ryan na po yung lecturer, ang saya-saya po ng klase. Tapos tawag dito, pag magsha-shoutout na siya, ganyan. Sir Ryan, naalala niyo pa po ba ako? Ako po si Kat Potpot. Ayan. There are a lot of students that are using other names, but yeah, it seems like Ma'am Rachel, thank you also for having being here, ma'am. Yeah, I was actually working, and then my husband was telling me, "Oh, the Facebook of IPAS processing is live now. There's somebody who's providing her testimony." So I was like, "Yeah, I need to join the Zoom because it's Katrina, the one I'm following in TikTok." Yeah. Hala, thank you po. Thank you po, Ma'am Rachel. And Thank you Sir really, Ma'am Charles. Katrina, for everything that you have also shared to our community and to your classmates, and for inspiring them that they too can be able to make it on their examination. I know that you will achieve a lot of things in life because I can see and I can feel that you have that, really, as what Sir Jan mentioned, you have that enthusiasm, you have that positive outlook in life. And I know that you are very patient and you are a very diligent kind of individual, and God will see the desire of your hearts. And I know that this examination that you have taken, this is really actually for your family, definitely for your mom. And God will see it, and He will definitely shower you abundantly with it, whatever that it is that you are praying. And thank you really, Ma'am Kat, for trusting and choosing IPAS Processing and IPAS On Review and Mentoring Academy. I know that you will succeed on your TikTok. I know that you have already collaborated with a lot of brands, and more brands are still coming because of what you're doing diligently in TikTok. Just keep doing that because I know that it's your passion. It's really the thing that is burning within your heart, and you like what you are doing. And that's really what's good about it, because you love what you're doing and you're helping other people, you're inspiring other people. Just continue doing that. We wish you all the best, Ma'am Katrina, on your goals. Even if you are already there in the USA, continue doing those contents, because these contents will inspire those younger generation that we have, that whatever it is that they are aiming, they can really turn their dreams into reality. They just have to have patience, they just have to have perseverance, and they have to continue to have faith in the Lord, so that everything will happen as what they are aiming for. So thank you so much, Ma'am Katrina. And to Sir John as well. Thank you so much, Sir John, for everything that you're doing for our academy as well. And definitely to Sir Ryan, who's always doing the ting. It's a joy that lessening the stress and anxiety of our students. Thank you so much, Ma'am Rachel, for your time and having with us tonight. And Ma'am Kat, you're really an inspiration to all of us. Thank you for leading by example. We appreciate your time and in everything that you do. All the best to your future endeavor. IPAS processing made easy for you.